Hindi, lawyer. muna, kilala natin to. Magaling itong abogado nitong biktima. Si Attorney Ray Fortun. Maaari ba natin tawagan si Attorney Fortun? Oo, alam ko may number kayo, pero kung hindi, meron ako. Tanong natin kung ano nangyari kasi inanunsyo, kita nyo naman alam nyo yung mga pulis, alam mo, suportado nating lahat yan. In fact, gusto nating i-congratulate yung ating kapulisan at ang ating hukbong sandatahan kapagkat may isa na namang naging good communist pala kahapon. Good communist na naman. Oo, sa isang enkwentro sa Negros Oriental. Actually, merong wala sa news. Pero may na-enkwentro rin na good communist na sa Masbate. Ang ating kaibigan si Konsehal, wag natin sabihin yung pangalan, pero baka controversial, ayaw nilang ilabas sa newspaper. Pero meron din good communist na nangyari doon. Good. Maigi naman. Dapat talaga ubusin ng mga komunista. Hindi naman, huwag nating ubusin. Gawin lang nating good communist. Papaitin lang natin. Good communism na lang. Good communism na lang ay i-promote nila natin. Because the only good communist. Only good communist. The only good communist. Struggle. Ito pa, paso na rin pala yung registration ng sasakyan ni Vocalites. Ala! Teka. Retired siya. Ang kanyang registration sa kotse ay expired. Pagkatapos, nandun siya sa bike lane na meron siyang nakabangga. Right now, none of the above yung legitimacy niya on the road, none of the above yung legitimacy niya on the actual road. At saka, although sabihin mo na, assuming, without conceding na may lisensya, may PTC, may yung permit na to own. Yung PTC-4. Diba? Hindi, dalawa yun. In tandem naman yan. Tandem ba yan? Hindi ka naman i-issuehan ng PTC ng walang carry outside, license to possess and own firearms. Yung outside residence, iba pa yun, di ba? Iba, PTC naman yun. Permit to carry. Permit to carry firearms outside residence. Alam mo sa Amerika, hiwalay pa yung Sa kanila, concealed carry? I-concealed carry, pero kung nakalabas, right mo yon. Yun ang difference sa Amerika Concealed carry, hindi alam na may baril ka. If you're going to display it in certain states, hindi mo kailangan ng kahit anong permit kasi you have the right to keep and bear arms sa Constitution. Sa Amerika. Correct. I-display mo. Kaya meron doon makikita ka, di ba, mga nasa rancho, may dala-dalang rifle, di ba? Nag-hunting, may dalang rifle. Ang kailangan mo roon, kung mga hunting, halimbawa, duck, hunting season, permit ng mag-hunting. Hindi permit pa doon sa baril. Understandable. Dito naman sa atin, kitang-kita ron sa video na ano ba yun, siklista. Ang suot ng siklista pa talagang pang-cycle. Ibig sabihin, hapit na masikip. Wala namang threat yung tao. Wala namang, obviously, walang baril. At walang capacity. Nabatukan mo na, tinutukan mo pa. Hindi, nagalit siya. Kasi nung binatukan niya, helmet sa bagay. Siya walang helmet. Kasi mukhang helmet lang. Mukhang helmet lang. Bago magbubunot siya. Tama kayo, walang threat walang reason para bumunot ng baril. There is no justification for that. Dapat po yung mga ganyan, hindi mo na kailangan psychiatric exam Talagang may sira ang ulo ng taong yan. Malaki ba yung aggression level niya? In other words, walang threat psychologically speaking, ang tawag doon sa psychology, mayabang. Hindi, may kaya. May kayabangan. May kaya po. May kayabangan. Ako, ang tagal na, dekada na ako nagkakaroon ng PTC. Wala, na-aksidente na rin ako. Wala akong binunutan ng baril. Ba't mo bunutan? Binatukan mo pa, binunutan. Siklista lang yun. Payat-payat na mga yan. Hindi naman lumalaban Hindi nga. Yun ang pala sana sumugod sa'yo, di ba? May kaya lang talaga, may kaya. May kayabangan. Dapat tinatanggalan na po. Hindi po dapat binibigyan ng lisensya to carry any firearm yung mga ganyan pong klaseng tao. Pero alam niyo po, kahit gaano kasama ng tao, meron po nagmamahal dyan. Hindi po kami yun. Akala ko kung ano sasabihin mo Pero totoo yun. May nagmamahal dyan kahit gaano kasama ng tao. Hindi lang po kami yun.
Ayun, Hindi kasali doon. Ayun lang ah. Tingin namin po sa mga ganyan, dapat tinatanggalan na ng lisensya at dapat siya pa may kasal. Tama yun, i-demanda niya. Kasi hindi lang po yung tao mismo na nag-areglo na pumunta sila sa munisipyo. Wala problema ganun sa presinto. Hindi yun ang problema eh. Ayun, okay. Anyway, Ano pala? Ang ito problema, mabuti itong kaibigan nating to ay pinaunlakan ang ating paanyaya na bigyan ng karangalan ng ating palatuntunang payak upang siya ay magsalita rito. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Attorney Raymond, but fortune to. Walang E. Alam kong mayaman si Archie, pero mayaman. fortune lang po, hindi fortune. Ito po sa linya ng ating komunikasyon, walang iba kundi ang abogado po ng biktima, yung siklista. Yes. Alam ko siklista ka rin na Doc, kaya ikaw ay nag-identify dito. Walang iba kundi ang pamosong abogadong si Raymond Archie Fortun. Yeah. Magandang umaga po, Attorney Fortun, and welcome to Yes Yes Yo Topacio. Attorney Ferdy Topacio po, kasama si Doc Che Lejano. Hi, Doc Che, Attorney Ferdy na mas famous kesa sa akin. Magandang umaga po sa inyo. Si Perdi yun, si Perdi. Hindi, pero ito, walang debatable yun, pero ito, walang debate. Mas magandang lalaki si Archie Fortun kesa sa akin. Yan! I object, Your Honor. Okay. Anyway. Misleading po yun. Misleading the witness. Hindi, kaibigan ko po yan, ha. You have to know, biased po yan at prejudice. Ang tawag dyan, misleading a weakness. Anyway, going to brass tacks, Yes. Panyero, may Yes, nagbalitaan po kami yung naging viral na insidente nitong si Ginoong Gonzales na di umano'y isang retiradong pulis na nanutok sa isang siklista na kliyente nyo naman po. At meron po kaming nababasa sa media na nagkasundo na ba? How true is this po o fake news? Well, nagkaroon po ng quote-unquote kasunduan doon po sa police station. Opo. Pero ilagay niyo po yung sarili niyo dito sa siklista, no? Ka-Ferdy. Tinutukan kayo ng barel, pinatukan kayo, kinaladkad kayo sa police station na lahat ng mga nandoon ay mga kabaro mo. Mhm. No? Kasi ex-police ito eh. Yung kalaban niya. Kinaladkad pa pala, dinala pa pala sa stasyon? Opo. Hindi dinala po namin siya alam yung doon. aspeto na yun, ha? Importante Doon yan, po importante. siya ngayon, pinapirma po nitong supposed quote-unquote agreement na inaamin ng siklista na siya daw ang may kasalanan. Siya pang may kasalanan, ha? Siya pa ang pinagbayad ng 500 pesos. Naku, grabe naman yun. Coercion. Yeah. Pero Ay, hindi... tingnan niyo Opo, sorry po. tingnan niyo na lang po. Siya na yung binatukan, siya na yung kinasahan ng baril, pero siya pa ngayon yung kailangan magbayad ng 500 pesos. Yan ba po ay kasunduan? I mean, yun eh. Abogado kayo. Yun, malinaw po yan, mga kasama, ha? At that time po, meron po ba siyang counsel of his own choice o mag-isa lamang po siya? Wala po, mag-isa po siya. Nakapaligid po sa kanya wala. lahat ng mga pulis. Badyan. So ano na pong next step ninyo bilang abogado nitong biktima? Well, ito pong problema ho natin. Opo. All the way until almost 11 o'clock kagabi, kinukumbinsi ko itong siklista na mag-file ng mga criminal cases laban dito kay Ginoong Gonzales. Ano po yung mga criminal cases na pwede sana? Yun. Attempted homicide, meron pong slander by deed, at saka syempre grave threats, no? Wow. Aside from that, yung pong mga complaints po sa LTO para i-suspinde o i-revoke yung kanyang license, at mag-file sa Firearms and Explosives Office para i-revoke yung pong kanyang mga lisensya sa baril at Ayun, permit to carry, mag-file po ng kaso sa Ombudsman under RA 6713 for conduct unbecoming of a public official. No? And then of course, kung mamarapati ng Senado at saka ng House of Representatives na magkaroon ng conduct of investigation in aid of legislation, sumipot po siya para paliwanagan po yung ating mga kagalang-galang na mga congressmen at senador, no? Para hindi na humaulit itong insidente na ito na very clearly abuse of power by somebody who is armed with a gun. Iyon ang problema. At nag-press con pa yata itong si Ginoong Gonzales, sa katabi ng pulis para i-announce yung kanilang di umano'y kasunduan daw. Opo, pero hindi rin naman niya pinaliwanag na yung kasunduan nakapaligid lahat ng mga kabaro niya sa kapulsyahan. I mean, that's not an agreement. That's a coerced
agreement. No? And we all know that that is null and void. Oo naman. Question. Okay, go ahead, Doc. Attorney Archie, Yes po. nabanggit nyo rin yata po dun sa isang news report na nabasa ko na pati po yung nag-post ng video na tinanggal na ngayon ay tinakot din po pala nitong mga pulis. Opo. Nag-send po sila ng private message dito sa taong ito. Tapos ang sinasabing ganon, ito yung ito yung nakalagay sa text. Yun. Na nakita ko yung sasakyan mo sa CCTV footage. Pag hindi mo yan tinigilan, pati ikaw mapapahamak sa demanda. Ayun. Official pa po ba ito na retired police? May Ayun pin daw po ang na nakita. pagkakasabi nila, official daw na retired police daw. Dating Retired lang. dating nasa CIDG. Yes, we understand that. Pero may position ba siya now? Meron daw pin, nakita ni Perdi eh. Yes, may pin po siya na iba-iba yung balita eh. Meron nagsasabi na sa CHPG daw, meron nagsasabi na sa DOJ daw, meron nagsasabi na sa isang branch daw ng RTC. So, well, right now po, kung meron pong nakakaalam talaga ng totoo, mas mabuti po parating na ho sa amin. Ang tawag po kasi dyan siguro yung mga taong ganyan eh, makapal ang muka. Ayan, Kasi siya pa nag-press con eh, hindi naman siya yung biktima dun eh. Siya yung nag-alipusta dun sa isang siklista lamang na nakabarong siklista na wala pa siya sa lugar kaya siya nabangga. Siya may kasalanan nun. Opo, nandun ho siya sa bike lane. Ang problema niya, ako magpo-post ng video. Sige, demanda niya ako. Sige, post natin. Si Attorney Archie Fortun ang maaaring maging abogado ko, uubra ba siya ron? Yun ang problema. Pag ako rin na po na demanda Ka-Ferdy kayo na pong bahala sa akin. Hindi, kukuha tayo sa pau kay Percy Yun. ng abogado. Yun. Hindi tayo tatanggapin. Mas mayaman ka sa akin eh. Debatable pa rin yan. I object, Your Honor. No basis. Anyway, seriously, Panyero, bilang isang, sabi mo nga dito sa isang panayam sa'yo, yan ay isang public crime. Anong maaring magawa natin bilang officers of the court or yung grupo namin, yung Citizens Crime Watch, para naman maturuan ng leksyon tong abusadong ito? Well, this is our problem nga kasi as you all know, ang kailangan parate when we're trying to prove a crime are witnesses. Yun. So dito sa insidente po na to, ang talagang totoong witness po dyan ay yung pong mismong siklista at yung tao na nag-video. Yun. Pareho pong tinakot eh. Mm-hmm. So the most that we can really do is to file the necessary administrative complaints, no? Yun na lamang on the basis of yung video. Kasi pagdating kasi sa administrative cases, the standard or of evidence needed is not the same as in criminal cases. Scintilla of evidence lang yun correct. Di ba? So long as meron kang ebidensya, like kagayang ganyan, yung video, hindi, hindi pa niya mapapagkaila na talagang yun talaga yung mukha niya. Substantial evidence lang kailangan dyan eh. And therefore ngayon, Yes, sige, go ahead. Sorry. pwede po siya maging basis po for a lot of these other administrative cases. As I mentioned, yung pong revocation ng kanyang license kasi makikita po yung pag-swerve niya para kulang na lamang patayin yung yung siklista eh. Tapos number 2 po ay yung pong pag-revoke ng kanyang gun, yung gun license niya at saka yung permit to carry niya kasi very clearly excess and abuse of power po yung ginawa niya dito. Yeah. Walang karapatan at walang dahilan para bunutan niya ng baril kasi wala namang armas yung tao eh. Correct. Okay? So and then lastly po ay yun nga po if he is connected with government to this day because he appears to have a government lapel pin eh. So then he can be charged before the ombudsman and he can be suspended for a minimum of 6 months. Yes. Sana nga the Senate and the Congress should take the cudgels for this person. Yes, naman. Plus, meron pa ako isa napansin na sinabi niyo mismo, Attorney Archie. Yes po. The guy himself actually said that there is a CCTV. So why is not the police investigating that CCTV and including it? Oo, at saka bakit napatrace niya yung plate number na nag-post through the CCTV? Ano karapatan niya magpatrace ng plate Hindi number? ba violation ng Data Privacy Act yan? Exactly. Oo. I think what they did was they kasi alam po nila yung vlog po sa Facebook nung pong nag-post yung nag-upload ng CCTV. Doon po nila na nag-send po sila ng message doon po sa private message facility nung pong vlog.
So, kaya madali po nila makontak yung tao. At doon po nila tinakot talaga. Oh, maganda investigasyon po yan. Oo. Patayin natin. Ayan at i-endorse ko with your kind permission, Attorney Fortune, i-endorse ko sa Citizens Crime Watch. Yan. So we Sige can po. take Yes. official cognizance of this at hindi po natin palalampasin ito. Anyway, anyway, any messages to our countrymen, Attorney Fortune, regarding this incident? Well, sa akin po talaga nagpapasalamat po ako dun po sa lahat ng mga tao po na sumasabay po dito sa developments nitong insidente na ito. Sana po wag natin pababayaan at wag natin lulubayan yung pong pagprotesta natin dito sa ganitong mga gawain nito. Lalo sinasabi nila, 'di ba, yung PNP to serve and protect. Pero lumalabas kahapon nung nagpa-interview at nagpa-press con ang to serve and protect my own. Yun ang nangyari. Nakakahiya po sa mga kapulisahan po yung nangyari na parang sila pa yung nagko-condone dito sa gawain itong isang palpak sa kanila. Ayan, dapat siguro ang motu proprio yung Chief motu PNP na ang mag-take cognizance of this case at tingnan kung bakit ganito na yung pang-biktima ang na-pressure ng pulis. Tagilid yata yun. Tagilid. Okay. Okay, thank you very much. Attorney Raymond Fortune, siya po ang abogado noong siklista na binangga na tinutukan pa. Thank you very much, Attorney You're welcome. Raymond Fortune, and God bless. Thank you. Yeah, good morning po sa lahat, Ka-Ferdy at saka Doc Che. Salamat po. Okay, thank you. Yan po ang tinig ni Attorney Raymond Archie Fortune. Pero alam mo, ina-analyze ko yung video kanina. Alam mo, kasalanan talaga ng siklista eh. Bakit? Biro mo, binatukan lang at saka tinutukan ng baril. Nagalit na. Napakapiko naman noon. Sensitibo. Sensitibo tao yun. Huwag ka sensitibo.